Hello sa inyong lahat. Bale, sa video na to ay i-discuss ko yung mga hiring or available na trabaho sa mga kababayan natin na gusto mag-apply sa bansa ng Poland. Gusto kong sana palang munang humingi ng pasensya doon sa mga kababayan natin na nag-PM sa akin at hindi ko kaagad nare-replyan. Kasi nga, galing ako ng bakasyon, tapos dumiretso na kaagad dito sa bahay, bakasyon na ng mga amo ko, at dahil may sarili silang bahay dito, madumi yung bahay, nagji-general cleaning talaga ako. At pasensya na kayo dahil after ng trabaho ko, pagod na pagod talaga ako. Alam mo yung gusto ko na talaga magpahinga kasi sobrang pagod. Ngayon naman ay day off ko, kaya ayan, pwede akong gumawa ng video para matulungan kayo sa mga kababayan natin na gustong mag-apply papunta ng Poland. Ayan, bali ang unang-una nyong gagawin sa mga kapanood nito ay mag-message lang sa akin para ibibigay ko sa inyo yung email address kung saan kayo magsisend. Tapos kung saan nyo isisend ang inyong mga resume. Ayan, ang unang-unang gagawin ay kung halimbawa na ibigay ko na sa inyo, don't worry, gagawa ako ng GC para sama-sama kayong lahat ng mga aplikante na pupunta o pagsasama-samahin ko kayong lahat ng mga aplikante para isang tanungan na lang at isasama ko din dito yung agency na nagpapaalis para direct tayo makikipag-usap sa kanya. Mega shoutout muna sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel kahit hindi ako nakakagawa madalas ng video. Maraming salamat! Ayan, ang unang-una nyong gagawin, magpapasa kayo ng resume. Magsisend kayo ng resume sa email address. Tapos dapat yung resume nyo ay naka-Europass format. I-google nyo na lang kung paano yung style noon, kung anong format yan. Tapos, ang processing pala ay nasa 5 months ang processing ng inyong application. Kaya huwag kayong mag-alala, medyo mabilis lang. Pero huwag naman sana kasi siyempre minsan nagkakaroon ng problema. Pero mostly talaga, nasa 5 months lang yung application. Pwede mag-apply kahit nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Basta merong Poland Embassy kung saang bansa kayo naroroon. Tapos, ang kontrata sa Poland ay 1 year or 9 months. Renewable naman yan. Basta kung gusto nyo pa. At gusto rin kayo ng company. Ang mga hiring doon ay SPA therapist, hotel receptionist, factory worker, drivers, welders, farm workers seasonal, mushroom workers, electrician or electrician assistant. Ayan yung mga available na trabaho sa Poland. Tapos, ano ba ang mga requirements? Siyempre, ang unang-una ay i-scan nyo ang inyong passport. Siyempre, yun ang pinaka-importante. Kapag walang passport, di pwedeng mag-apply. Then, ang susunod ay i-scan mo yung document ng iyong natapos. Kung anong iyong natapos, kung ikaw ba'y nakatapos ng high school or college. Ayan. Tapos, kailangan naka-notarize ang iyong credential. Ayan. Tapos, scan of the PCC with apostille in English. Yung police clearance mo, kailangan ay naka-apostille. Siyempre, ang ating police clearance naman, mostly talaga, naka-English naman. Ayan. Ayan. Yun nga. Tapos, kailangan din ng picture, 35 cm by 45 cm. Yan. Kahit isang piraso lang, walang problema. Kaya lang, nire-required ng company na gumawa kayo ng short video. Introduce yourself. Ayan. Huwag nang pakahabaan, maiksi lang. Introduce nyo sarili nyo, kung anong pangalan, ilang taon, anong work experience nyo. Ayan. Wala na masyadong egla bosh na. Huwag na masyadong pakahabaan. Ayan. Tapos, work experience. Video po yun ha. Short video po yun. Tapos, work experience certificate of employment. Ayan, kung ano yung mga trabaho na iyong na-experience o napasukan noon. Ayan. Kailangan kasali din yun. Siyempre, para malaman natin kung saan kayo qualify. O kaya kung halimbawa, sabihin mo, gusto mo mag-apply sa ganitong trabaho, pero wala ka namang work experience, kasi minsan talaga kailangan may work experience para ma-hire ka sa ganong trabaho. Pag mga walang work experience, kadalasan, ang trabaho na pwede sa inyo ay sa factory worker o kaya naman sa farm. Then, kailangan din ng national ID copy. Siyempre, kung kayo ay nasa ibang bansa, meron kayong ID ng bansa kung saan kayo naroroon. Pero kung kayo ay nasa Pilipinas, siyempre, yung government ID lang. O kung meron naman na kayo ng national ID, much better. Tapos, siyempre, ang placement fee. Yun ang pinakang-importante din. Ang placement fee ay 2,500 euro. At kung kayo mag-a-apply, siyempre, mag-i-initial din kayo ng kalahati muna. Yung 1,250 euro.
Then, yung kalahati ay kapag malapit-lapit na kayong lumipad. Ayan. Tapos, kung halimbawa kayo ay nasa cross country kayo, meron pa kayong ibang babayaran maliban sa placement fee. Yung 2,500 euro ay para nasa 1,150 pesos yan. Tapos, hindi pa kasama doon yung plane ticket nyo. Siyempre, depende kung anong buwan kayo magpa-flight. Kapag may mga panahon kasi na medyo mahal ang plane ticket at may mga buwan din naman na mura yan. Depende kung kailan kayo aalis. Tapos, syempre, hindi pa kasama din yung visa. Magkano lang naman yung visa? Hindi naman siguro ganun kamahalan yung visa. Ayan. At syempre, may medical din. Sagot nyo na din yung medical. Ayan. Tapos, kung halimbawa naman kayo ay nasa Pilipinas, pwede kayong mag-apply. Huwag mag-alala. Syempre, ganun din. 2,500 euro ang inyong placement fee. Syempre, half-half muna yung bayaran. Tapos, syempre, visa din. Kayo din ang magbabayad. Tapos, yung plane ticket. Tapos, medical. At syempre, kailangan, ang pinaka-importante din, kailangan merong OEC. Huwag kayong masyadong mag-alala, hindi ganun kamahal ang OEC dahil may agency na magpo-provide sa inyo ng inyong OEC. Kaya, hindi ganun kamahalan. Nasa approximately 280,000 pesos ang inyong gagastusin kung halimbawa magagaling kayo sa Pilipinas. Kaya, sa mga kababayan natin na nag-a-apply, kahit saang panig mang kayo ng mundo naroroon, syempre wag na yung mga nasa Schengen countries kasi hindi nyo na kailangan mag-apply dahil magbiyahe lang kayo, wala nang problema, hindi na kailangan mag-apply, maghanap ng agency na pwedeng tumulong sa inyo. Bili lang kayo ng ticket at lipat na kung saan mang bansa dito sa Schengen countries nyo gustong pumunta. Ang tinutukoy ko yung mga nasa bansa na nasa Asia o nasa part ng mapa na hindi pa Schengen countries. Ayan, pwede kayong mag-apply basta ang bansa kung saan kayo naroroon ay merong Poland Embassy. Kaya ano pang inaantay nyo, message nyo na ako para simulan nyo na ang inyong application. Huwag kayong mag-alala, legit ang agency na to. Siya ay may agency dito sa Madrid, Espanya. At tawag doon, kanegosyo, ang tawag doon, kapartner niya yung company sa Poland. Kaya sure na legit at marami na rin silang napaalis. Ayan, hindi naman sisirain ni Madam ang kanyang pangalan na syempre, andito rin naman ako, tutulungan ko kayo at huwag kayong mag-alala. Sinisikap ko naman ang inire-refer ko sa inyo yung mga legit. Kaya lang gusto ko humingi ng paumanhin sa nag-apply kasi isa din ako sa dahilan kung bakit kayo nakapag-apply sa kasalista. Pasensya na kayo kasi iilan pala nyo nakakaalis. Pero gumawa naman ako ng follow-up quest, ng follow-up video. Sabi ko doon, hi, please, marami ng applicant, pag-isipan nyo mabuti. Kaya lang, ayun nga, syempre, nagbabakasakali kayo, nabakasakaling pala rin. Kaya lang, ayun, unfortunately, medyo hindi maganda ang hinahinatnan. Pero hindi pa naman natatapos ang application doon. Pero sana lang ay marami silang mapaalis. Ayan, good luck. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakakarating ng Europe, push nyo lang yan at balang araw makakarating din kayo. Kasi dati, marami tayong mga kababayan na nanonood lang. Ngayon ay naandito na sa Europa. Ayan, good luck sa inyong lahat at pray lang kayo. Ayan, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa aking mga susunod na videos. Paalam!